Hello guys, good morning. So nandito ako guys sa sa DHL guys, ayan, kasi meron akong kukunin na paket sa asawa ko. Dahil hindi siya umabot last week, Friday o Saturday, Friday, Saturday hindi siya dumating guys. Kaya kukunin ko siya dito guys. Kasi guys, yung nakalagay doon sa address guys is mali yung number, kaya hindi hindi nahatid doon sa amin. Nangyari na to guys sa last na parcel guys. Kaya lang hindi na correct ng anak ko yung address, kaya nagkamali ulit, kaya dito ko siya kukunin ulit. So hintay muna ako guys dahil 9 o'clock yung opening guys. 9 o'clock nakalagay dito guys, ayan, 9 o'clock. So noon guys, ito siya guys is bangko. Ngayon guys wala na dahil siguro hindi maganda yung takbo yung bangko, kaya sinarado guys. Tapos yung bangko is doon na siya sa main, doon sa city, ayan siya. So hintay muna ako dito guys, mga mga 15 minutes maghintay-hintay. So ito ngayon yung morning dito, Monday, hindi masyado pa matraffic guys kasi pa maaga. Hello guys, video tayo guys. So galing ako kanina doon sa post office guys, kasi kukunin ko sana yung parcel ng asawa ko, kasi very importante yon para sa mga gamit yun para pag uh, tambal sa sugat guys. Pero hindi pala siya na guys na order ng wound management niya, kaya kaya wala palang kaya wala doon yung parcel. So ngayon pa lang araw i-order yung yung parcel ng asawa ko, kasi uh, ngayon niya i-order, sabi ng wound management, kasi nagkita kami kanina doon sa labas. Sabi niya wala doon yung parcel kasi ngayon pa lang niya i-order dahil last Thursday ata wala yung doktor doon, at yung doktor na in charge sa asawa ko, kaya walang magperma sa resita. Pero ngayong araw pupunta daw siya doon sa house doctor ng asawa ko para papirmahin yung yung resita para ma-order na siya. Tapos sa guys, sa Thursday, dadalhin na namin yung asawa ko doon sa specialista talaga sa skin, yung dermatologist, skin clinic. Yung talagang sila, specialista talaga sila sa sa sakit ng skin ganyan. So, ang pala guys, na na yung house doctor namin guys, yan yung house doctor namin dito is sila yung in charge pag magkasakit ganyan. So inaano nila yan, ina-assist. Pag hindi na talaga nila kaya, padala nila yan sa espesyalista. Tapos yung house doctor namin pinadala yung asawa ko doon sa hospital. 2 beses siya na hospital guys sa skin clinic, sa skin hospital, pero walang nangyari guys. Hindi nagiging okay yung sugat niya, mas lalong yung bakterya nandyan lang sa katawan niya, hindi na na namamatay dahil iba yung binigay nila na medication. Yung binigay nila na medication is para pang punjay ganyan. Hindi yung para pang punjay, hindi siya para sa bakterya. So ah, so kahit na anong ilagay doon sa sa sugat, pero para pang punjay hindi siya nakakatulong. So talaga guys, mahigit ng 4 months na hindi pa nagiging okay yung asawa ko. So mula noong October, hindi last week of October hanggang ngayon hindi pa siya okay. Pero sa awa ng Diyos guys, nung natagpuan namin yung wound management, yung espesyalista sa sugat, siya yung nag-assist sa amin na ipapadala doon yung asawa ko sa hospital ng espesyalista talaga. Tapos sabi niya, pero maghihintay kasi magkailangan ng appointment. So habang naghihintay kami sa appointment, siya yung nag-medication ng asawa ko. So iba yung binibigay niya. Iba na yung binibigay, hindi na yung para pang punjay, kundi
yung para pang bakterya na guys. Alam nyo guys, nakakatulong yung pang bakterya. Kasi sabi niya, iba daw yung hitsura ng fungi, iba din yung daw hitsura ng sugat na mayroong bakterya. So, yung nilagay niya doon sa sugat guys, pang bakterya. So, pinapatay ng yung ilagay doon, pinapatay niya yung bakterya. So, alam nyo guys, 3 months ginagamit yung pang fungi, hindi talaga siya nagiging okay. Sabi ko, parang nakakainis ba? Nakakainis. At buti na lang yung yung house doctor namin, sabi niya, ano ba talagang gagawin natin sa asawa mo? Sabi ko, ako din, Dok, hindi ko na alam kung anong gawin ko kasi kasi wala talagang, hindi ka talaga nakakatulong yung mga ginagamit nila na mga medication. Sabi ko, baka pwede natin siyang Dok, yung para sa bakterya. Ganun. Gagawin natin, kukuha tayo ng tissue niya doon sa sugat niya, kukuha tayo ng tissue doon sa bot na sa dalawang paa niya, kukuha tayo doon, tapos ipadala natin sa pathologist. Ayun, ginawa. Tapos yung resulta guys is merong bakterya yung sugat niya, kaya hindi naghilom yung sugat. So, agad-agad siyang binigyan ng antibiotics ng doktor, yung house doctor namin. Alam niyo guys, yung mga pula-pula na tumubo sa buong katawan ng asawa ko, kasi alam niyo guys, pag may sugat ka tapos meron siyang bakterya doon, yung pag na ano mo guys, nahawakan mo yan kunti, mag-transfer yan doon sa ibang parte ng katawan. So ganyan yung nangyari sa asawa ko. So sabi lang ng hospital, kasi 2 beses kami doon pabalik-balik. Tapos yung isang doktor na dermatologist, sabi niya, fungi yan, fungi. Hindi pala fungi. Ano pala, bakterya pala. Bakterya. Na nalagyan yung ng bakterya yung sugat. Kaya parang nainis talaga ako na hindi nila yung hindi nila dinidiscover talaga kung ano yung problema. So, buti na lang yung house doctor nakikipag-usap sa akin na ano pa talaga yung dapat natin gawin. Sabi ko, baka pwedeng painumin siya ng antibiotic. Sabi niya, ganun. Ganun, natin, mag-ano tayo ng tissue tapos padala natin sa pathology. Ayun, natuklasan na bacterial. So iniba yung medication ibahin natin yung medication, sabi ng wound manager rin, sabi niya, ibahin yung medication. So iba yung binigay niya. Ito marami talaga guys, marami. Ayan, tapos yung guys, yung skin doctor, siya parang yung hindi siya masyadong tumutulong, ganyan. Tapos lang, mahal yan na ganyan. Magsabi lang, mahal yung ganyan, hindi niya palaging maibigay. Tapos, pero yung wound manager, guys, sinusulat talaga niya lahat, in-order niya lahat kung ano yung kailangan ng asawa ko. Kaya, ngayon guys, yung wound manager rin guys, na siya, almost 3 weeks siya na sa asawa ko. Yung sugat ng asawa ko guys, sa paa niya, unti-unti na talagang nagda-dry, unti-unti na siyang naghilom, ganyan. So, sabi niya, kasi nagkita kami kanina doon sa labas, sabi ko, magiging okay ba yung asawa ko, ganyan. Sabi niya, oo naman, magiging okay yan. Pagdating niya doon sa special clinic talaga, aasikasuhin yan doon ng mabuti. Ganyan, sabi niya. Sabi ko, thank you Lord talaga, kasi kahit sa kabila ng problema na hindi na namin alam kung ano yung gagawin namin, meron talagang instrumento na binibigay si Lord na para matulungan yung asawa ko. So talagang thankful talaga ako sa Panginoon, dahil hindi niya talaga kami pinabayaan. Super stress ko talaga sa pati yung mga anak ko na stress na. Pero sa awa ng Panginoon, unti-unti nang magiging okay ang lahat. So ihahatid namin siya ngayong Thursday doon sa special clinic sa Hillsborough. Namin siya doon. I-confine namin siya doon kasi kailangan siyang i-confine, dahil titingnan yung sugat kung meron bang dapat i-surgery o para mapatuloy yung medication para magiging healthy na siya ulit. Ganyan. Ay, thank you Lord talaga. Napakakabait ni Lord. At thankful din ako kay Lord na sa kabila ng problema, yung
thankful ako dahil yung mga problema na ito, marami kaming natutunan talaga. Marami kaming natutunan na pwede naming magamit in the future. Yeah. So, ito na guys. Gusto ko ipakita sa inyo guys yung ano, binili ko kanina doon sa Lidl kasi bumili ako doon ng pagkain tapos meron ako nakita ganito oh. Ano siya guys. Kailangan ko kasi ng yung ano ba, yung mga Tupperware ganyan para panglagyan ng mga foods ganyan. Ito siya ang gusto ko dahil parang ano siya, durable dito oh. Para pag matuwad ba yung ano, hindi siya ano ba, dili mo agas ba. Ay, talaga hindi ko na alam sa Tagalog. So ano siya, parang talagang ano, pag meron siyang laman diyan, hindi siya dili maagas ba. And then ano siya guys, €7.99. Tapos, tatlo. So, ito yung una. Ito yung kasunod. And then, meron yung maliit. Yan. Yung iba kong mga plastic na ganito guys, tapon ko na yun. Gusto ko ito dahil ano lang siya, round. Plain lang siya, gusto ko. Tapos, ano siya, madali lang siyang hugasan. Kumpara sa yung nandoon. Ganyan. Tapos, bumili din ako para sa asawa ko dahil ano ba dadalhin niya doon sa ano sa hospital doon sa Hersbruck. So ito siya guys, ayan para sa asawa ko ito para magagamit niya doon sa hospital. Maganda yung tela niya guys kasi ano siya yung cotton siya, cotton. Ayan, large na yung kinuha ko guys para kumbaga kung meron pang operahan yung sugat niya. So, ito magagamit niya. Ayan. So, kinuha ko na yung large para komportable kasi pag medyo ano lang siya, medyo masikip. Maganda yung large para makakapag ano pa siya, galaw-galaw. So, yan lang yung video ko guys. Thank you for watching and yeah, lagi natin tandaan guys na life is short kaya mag-ano lang tayo, enjoy lang tayo sa buhay. Tapos ano, pag meron tayong mga problema guys, kagaya ng problema namin dito guys, yung pagkasakit ng asawa ko, ano lang tayo, yung natutunan ko is ano, talagang habaan natin yung pasensya sa pasyente. Tapos ano lang tayo, pray lang tayo sa Panginoon. Bibigyan niya tayo ng mga solusyon, ng mga instrumento para masolusyonan yung mga problema. So, yan talaga ang natutunan ko. Tapos, tanggapin lang yung problema, ganyan, kasi bawat problema, meron aral, ganyan. So, pagdating ng future, ganyan, meron ng mga idea, ganyan, kung ano ang gagawin. So, meron kaming nakikilalang tao na pwedeng makakatulong sa mga ganyang problema. So, ano lang, yung mai-advise ko is ano lang siya, yung kapit lang talaga sa Panginoon at ano lang, pray, tapos hindi mag-complain, tanggapin ang problema na walang complain, at ano lang, ibibigay lahat sa Diyos yung problema. Hindi niya tayo pababayaan. So, yan lang yung video ko guys. Thank you for watching. Bye-bye. God bless you all. Love you all guys. Bye-bye.